Purihin po natin ang Panginoon Diyos. Sa lahat ng mga panauhin, sa mga senior citizens, lahat ng mga kapatid na ngayon ay nagdaraos din ng kanilang pagsamba sa Paisawan, sa aking mga kamanggagawa, gayon din sa mga lingguhang nanonood sa ating YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon naman po ay dumako na tayo sa ating mensahe. Bago yun ay ating ipanalangin muna sa Panginoon. No? Yumuko tayo lahat at ilagay natin sa puso natin ang damdamin ng panalangin ito. Aming Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananabik. Sa sandaling ito, hinihiling namin ang kapuspusan ng iyong banal na presensya habang kami ay nakikinig sa iyong salita. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Alisin mo ang anumang pag-aalinlangan, pagod o pagkabalisa na maring humadlang sa aming pandinig. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip, handang puso at masunuring espiritu upang maunawaan at maisabuhay ang mensaheng iharid mo. Samahan mo po ang iyong lingkod na magpapahayag ng iyong salita. Bigyan mo ako ng karunungan, tapang na magsalita ng katotohanan, kapayapaang nagmumula sa iyong espiritu at kapangyarihang magtuturo ng may biyaya at katapatan. Nawa, ang bawat salitang bibigkasin ko ay maging malinaw, buhay at may kapangyarihang magpabago ng puso. Banal na Espiritu, ikaw ang mangusap. Hayaan mong ang mensahe ngayon ay magbigay liwanag sa aming landas, magtuwid ng aming mga hakbang, magpalakas sa aming pananampalataya, at magdala sa amin sa mas malalim na pagkakilala kay Kristo. Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin muli ang Panginoon. Nakahanda na po ba tayong lahat? Nakahanda na po ba tayong lahat? Okay. Noong Biyernes ng gabi, oras ng panalangin at patotoo, labis na kalungkutan at panlalamig ang aking naranasan dahil sa pananahimik ng maraming kapatid na hindi naghatid ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga patotoo. I was really surprised. Hindi ko lubos na maunawaan kung bakit nangyayari ito sa sambahayan ng Diyos. Ito po ay abnormal. Sa aking pagtatapos ng gabing iyon, tinawag ko ang isang kapatid upang manalangin. Pagkatapos, mabilis akong bumaba at pumasok sa aking silid at doon ay nanalangin ako. Nagmuni-muni ako at nangusap ang Espiritu sa aking puso. Bunga po ng panalangin yon, kailangan kong baguhin ang mensaheng mahigit na 1 linggo kong pinagandaan para sa araw na ito. Nabago ang mensahe ngayong umaga. Nais ko pong ihayag sa inyo ang mensaheng ibinigay ng Panginoon sa akin na may pamagat na the power of your testimony. No? Basahin natin ang aklat ng mga unang kronika, 16:8. Ang sabi po dito, magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. No? Ito po ang dahilan kung bakit minabuti kong ituon ngayong umaga ang mensahe na mahalagang maintindihan ng bawat mananampalataya na nagsasabing sila'y mga anak ng Diyos. Kailangan po nating dinawin ang ating posisyon sa harapan ng Ama sa langit. No? Roman number 1, why we shouldn't be silent. Bakit kailangan tayong manahimik? Letter A, the meaning of testimony. Ano ang kahulugan ng patotoo? Ang patotoo ay nagmula sa salitang totoo. No? Ang pangkalahatang gamit nito
ay tumutukoy sa katibayan, pruweba, o pahayag na kumukumpirma na ang isang bagay ay tunay na nangyari talaga. Ito ay ang pagsasalaysay ng personal na karanasan tungkol sa katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya lahat ito ay totoo. Ito ay ang pagbabahagi ng isang karanasan kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng isang tao. Hindi po ito tungkol sa galing ng tao, no? Kundi sa kabutihan ng Diyos sa araw-araw. Malaki man o maliit. Madalas, para tayong nahihiya o natatakot, marahil kaya nakakalimot magpasalamat at magbigay ng patotoo ng hayagan sa harap ng mga kapatid. Nakapangihinayang yung opportunity na to, no? Ang hindi pananahimik sa patotoo ay mahalaga dahil ang katotohanan ay may kapangyarihang magbago, magpalaya at magbigay ng direksyon sa iba. Kapag ang isang tao ay nanatiling tapat sa kanyang patotoo, maging ito ay sa usapang legal, moral o espiritual, nagbubunga ito ng katotohanan at katarungan. Ang katotohanang hindi ipinahayag ay nawawalan ng kapangyarihang makapagpabago. Isa sa idinudulot nitong bunga sa tao ay ang karanasan sa Marcos 5:19. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Yan ang katungkulan ng tao ipahayag ang lahat ng ginawa ng iyong Panginoon. Bakit tayo mahihiya? Bakit tayo natatakot? Ano ang pumipigil sa atin? Samantalang pangkaraniwan tayong nangungusap sa ating kapwa araw-araw. Ano ang pumipigil sa atin? Sadya bang hinaharang ni Satanas ang mga patotoong iyan para hindi maluwalhati ang Diyos? At nakikinig tayo sa bulong ng dyablo. Bakit hindi natin siyang palayasin? At itaas natin ang pangalan ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Magtungo tayo sa letter B. The challenge. So bakit tayo sa maraming pagkakataon madalas tayong nahihiya? O kaya ay nakakalimot magpasalamat ng hayagan sa harapan ng mga tao? Ano ang inuutos sa atin ng Diyos? Hindi ba kailangan nating ihayag ito sa madla? Hindi ba dapat nating iparinig ito, lalong-lalo doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya? Hindi ba? Ano ba sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa sa 4:20? Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Lahat ng mga himala, lahat ng karanasan ay maaari nating ipahayag sa tao. Katunayan, yung buhay natin, isang malaking himala po ito. Isipin nyo, nag-i-stay kayo sa church for how many hours? For what? For nothing. Nandito tayo, inaalaya natin ngayong umaga ng awit ng papurit pagsamba ang Diyos. Bakit? Sapagkat niluluwalhati natin ang kanyang banal na pangalan sapagkat siya yung nagpapalaki at patuloy na nagbibigay ng pag-unlad sa ating mga pananampalataya. Sinusubaybayan tayo lagi ng Diyos araw-araw. Paggising na paggising pa lang natin. Ano, ikinaihiya mo, kapatid? No? Ang talatang binasa ko ay isa sa pinakamakapangyarihang pahayag ng paninindigan sa buong bagong tipan. Katapangan sa gitna ng takot. Ipinapakita dito na ang utos ng Diyos na magpatotoo ay mas matimbang kaysa sa takot sa tao o sa anumang banta ng lipunan. Madalas tayong tumatahimik dahil sa takot na mahusgahan o kaya ay mapahiya. Yan ang iniiwasan natin Kasi marami sa atin ang tingin ay maunlad na,
marunong na, at ayaw magkamali. Kaya ayaw tumayo dyan. In short, nagmamakataas tayo sa ating sarili. Pero tulad nila Pedro, ang ating obligasyon sa katotohanan ay dapat mas malakas kaysa sa ating takot. Mas malakas dapat. Bakit? Bakit hindi sila nanahimik? Dahil ang karanasan nila ay hindi lang teorya o basta kwento. Kayo rin, narinig nyo na ang kasaysayan, nakita nyo na kung ano ang mga katotohanan ito. Ito po ay mga personal na karanasan. Kapag ang isang tao ay tunay na nakaranas ng himala o kaligtasan mula sa Diyos, merong banal na magtutulak sa atin or divine urge to share it upang ibahagi ito. Yan po ang sinabi sa aklat ng unang Pedro 3:15. Ano sabi? Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Saan po manggagaling yan kundi sa ating personal testimony? Pinapractice dapat natin yan. Every time we talk to another person, classmates, office mate, sino man siya, kahit na ordinaryong nagtitinda sa palengke, hindi tayo natatakot, hindi tayo nahiyang ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa atin. Sa Kanya tayo nagmula. Siya nagbigay ng buhay sa atin. Ano ang kinahihiya natin? Bakit tameme tayo? Ba't hindi tayo tumayo at magsalita? Bakit hindi natin pagmalaki ang Diyos na buhay na nagbigay ng buhay sa atin at nagligtas at nagbigay ng buhay na walang hanggan? Ano ang kinahihiya natin? Alam ninyo, ang pananahimik tungkol sa kabutihan ng Diyos ay parang pagtatago ng gamot sa gitna ng isang pandemya. Alam mo nang may sakit ang lahat pero may gamot ka pero hindi mo binibigyan silang mga taong to. Kung nakita natin at narinig natin ang pagliligtas ng Panginoon, hindi tayo dapat manahimik dahil ang ating salita ay maaaring maging lunas sa kawalan ng pag-asa ng ibang tao. Every time we bring our testimony, people listen to us. Nakaka-relate sila. Nakaka-relate sila. May mga tao na hindi kailangan ng mahabang sermon. Marinig lang nila yung testimony ng isang tao, nakaka-relate na siya at nakita niya na meron siyang pag-asa. Yan ang inihahatid ng testimonya. Sige, magsuri pa tayo ngayong gabi. Let's go to Roman number 2. The reasons why we remain silent. Makinig kayo mabuti. Baka sakaling magbago ang puso natin sa araw na ito. Roma 10:14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? This is our testimony. Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Ito po yung isang malaking balakid, no? Sa mga tao. May ilang mga dahilan kung bakit tayo nananahimik. Di ho ba? Mamaya, lalo pa natin malilinawan kung ano mga ito. Ang mabuti ay alamin natin ang mga balakid na to. Letter A, barriers. Ang isa sa pinakadahilan ay ang takot o hiya. Takot sa opinyon ng tao. Takot. Iniisip natin kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Takot na mahatulan. Madalas nag-aalala sa sasabihin ng tao sa halip na sa nais ng Diyos. Ano pa? Pagiging makasarili. Nag-aakalang ang pagpapala ay para sa kanya lamang at hindi na kailangang i-share pa sa iba. Ano pa? Mga maling pananaw. Iniisip na mga malalaking himala lamang ang dapat ipatotoo. Samantalang kinakalimutan ang mga maliliit, ngunit mahalagang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay niya araw-araw.
Gusto natin may controversy. Yung maganda, yung patotoo natin. Pag hindi maganda, huwag na ipatotoo. Eh bakit? Sino bang gumawa ng mga patotoo na yan? Hindi ba ang Diyos? Eh bakit mo itatago yan? Marami dito matatanda na sa Panginoon, pero anong nangyari sa inyo? Sa halip na sundan kayo ng mga nakakabata sa inyo, anong ginagawa? Kaya yung mga kabataan nananahimik na rin. Dahil walang sasaltang matanda eh. Hindi nagiging magandang halimbawa ang mga matatanda sa iglesia. Ano pong ibig sabihin yan? Kulang ba tayo sa aral? Sa loob ng 35 taon, may pagkukulang ba ang Diyos sa mga aral? Saan siya nagkulang? Ba't hindi tayo marunong magbalik ng anuman? Hindi nagpatotoo sina Apostol Pedro base sa mga sabi-sabi lamang. Sila mismo ang nakakita sa muling pagkabuhay ni Kristo at sila mismo ang nakarinig ng kanyang mga turo. Na-witness nila ang Panginoong Jesucristo. Walang sino mang maaaring makipagdebate sa iyong karanasan, kapatid. Tanda mo yan. Karanasan mo yan eh. Maaaring questionin ng tao ang iyong doktrina, pero hindi nila kayang pasinungalingan ang iyong pagbabago. Nakita ng iyong kapitbahay, nakita ng iyong asawa, ng iyong anak, ang unti-unti mong pagbabago dahil sa salita ng Diyos, simula nung ikaw'y dumadalo na sa mga gawain ng Panginoon. Hindi mo pwedeng itago yan. Nakikita ng mga tao yan. Marami ang nagsasalita na hindi mo alam. Nagbago na yan. Dati, ganito yan, ganito. Galing po saan yan? Galing po yan sa aral ng Diyos. Yan yung mga bagay na pinasasalamatan natin. At kung bakit tayo nakakatindig sa harapan upang ipatotoo sa mga tao. At yung mga bago pa lang sa iglesia ay maraming napupulot sa kanilang pag-aaral at napapatunayan nila na tuwirang binabago ng Diyos ang mga taong nakipag-isa sa Kanya. Nakakalungkot eh. Ako po'y lungkot na gabi, nanlalamig ako. Sabi ko, bakit ganito? Nasaan yung mga tinawag at pinili ng Diyos? Ito mismo ang ating patotoo, yung buhay natin. Ito yun, no? Ang mga himalang nasaksihan o ang mga pangakong natanggap mo sa panalangin ang pinakamabisang sandata. Ano ang nakita mo? Ano ang narinig mo mula sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok? Nakita mo ba siya sa gitna ng iyong mga kalumbayan? Nakita mo ba ang Diyos sa buhay mo noong ikaw ay punong-puno ng problema? Sino ang unang-unang lumapit sa iyo at nagatid ng comfort? Yung mga kalituhan natin sa buhay, yung mga hindi natin alam kung saang sulok tayo pupunta, naroon ang Panginoon. Yan ang kailangang marinig ng church. Yan din ang sinasabi sa aklat ng mga awit 66:16. Ano sabi niya? Lapit at makinig. Ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Walang ginawang masama ang Diyos. Lahat ng ginawa niya ay para sa ating kabutihan. Matibay na patotoo yan, kapatid. Normal lang naman na makaramdam ka ng kaba, no? Kung pupunta ka sa harapan, lalo na kung hindi ka sanay na magsalita sa harap ng mga tao, that's normal. Nanginginig ka, nangangatal ka. Pero tandaan natin na ang patotoo ay hindi tungkol sa galing ng pagsasalita. Hindi po pagalingan yan. Ito po ay tungkol sa katapatan ng Diyos, walang takot, kundi may tapang ka na ipahayag ang patotoong iyan dahil yan ay kagagawa ng Diyos. Isang linggo kong hinanda yung mensahe. Yung pala, pinatigil ng Panginoon at sabi niya, kausapin mo yung mga kapatid mo na yan. Basahin natin ang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1:7 ng Timoteo. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. We are in control. The moment we stood up and speak about the goodness of the Lord,
Sinasamahan tayo ng Espiritu. Hindi tayo dapat matakot. Naintindihan ko, hindi ka sanay sa public speaking. Pero alam ninyo, ang pararangalan mo hindi ordinaryong tao. Siya ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Naintindihan nyo? Nahihiya ka bang ikwento yung ginawa ng mga magulang mo kung paano kanila pinalaki, binihisan, pinakain at binigyan ng magandang tahanan? Ikinahihiya mo ba yan? Sila nagpaaral sa iyo, bumili ng damit, sapatos, pati cellphone, pati mga kagamitan sa eskwelahan. Nahihiya kang ipatotoo yan sa mga kaeskwela mo? Ayusin natin ang pag-iisip natin. Ito pa Diyos, hindi mo maipatotoo? Unbelievable. Intindihin niyo mabuti ang mensahe ngayong umaga. No? Nakalimutan ba natin kung sino nagbigay ng mga biyayang tinanggap natin? Dahil ba nasanay na tayo sa mga pagpapala, kaya pinagwawalang bahala na natin ang pagpapatotoo? Ano to, mga spoiled brat tayo? Nakalimutan na ba natin kung saan ang galing mga biyayang tinanggap natin? Ililihim ba natin to sa kapulungan? Ililihim ba natin to sa labas ng church? Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo muli sa chapter 1 verse 8, 2 Timothy? Sabi niya, kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikahiya sa isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Wala kang dadahilan dito, kapatid. Maniwala ka sa akin. Wala kang dapat ikahiya. Ang nakakaya, nagnanakaw ka. Ang nakakaya, chismosa ka. Ang nakakaya, hindi ka marunong magpasakop sa pamunuan. Yan ang nakakaya. Ang nakakaya, ginagawa mo yung nakalagay sa Galatians chapter 5. Pero yung patotoo, hindi nakakahiya yan. Karangalan ng Diyos yan. Ibinibigay mo ang buong karangalan ng Diyos. Kaya pati yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos, makakakilala kasi wala kang mukhang bibig kundi ang patotoo mo sa Panginoon. Alam mo yun, parang ano yan eh. Parang liquid gold yan eh. Alam mo yun? Hindi kinahihiya yan. No? Mag-ingat po tayo. Baka makalimutan natin na ang Panginoon ang naglabas sa atin sa lupain ng kasalanan. Siya ang naglabas sa atin sa lupain ng kasalanan. Ganyan-ganyan ang sinabi sa Deuteronomio 6:12. Sinabi ni Moses, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto sa bayan ng pagkaalipin. Kulang ako ng tulog eh. Kasi hindi naman madaling gumawa ng message eh. Kailangan mo ng time. Kailangan mo ng focus, concentration. Kailangan nag-iisa ka lang. Kailangan meron kang time talaga. Kaya ang hirap gumawa nung nag-aapura ka dahil wala ka ng time. Dahil nabagabag ang puso mo sa buong magdamag. Nakapag-breakfast ako, 11 o'clock na ng umaga. Kasi magang-maga pa, nasa office na ako. Ginagawa ko na yung message. Hindi normal yun. So anong dapat natin gawin? Number 1, baguhin natin ang ating focus. Focus on God, not on self. Focus mo yung puso mo sa Diyos, kapatid. Huwag mo sayangin yung punta-punta ka rito ng church, punta lang ng punta. Bati-bati, kamay-kamay. No. The reason you are here is because of the Lord. Your Savior. Your Creator. Naintindihan mo yun? Kadalasan nahihiya tayo dahil baka mabulol tayo, baka boring yung patotoo natin, maganda yung patotoo niya sa akin, hindi maganda. Do not compare your testimony to others. May kanya-kanya tayong testimonya na special yan. Huwag niyong isipin yan. So ano ang solusyon? Paano natin maaalis itong nahihiya na to na baka ka mabulol?
Isipin mo na ikaw ay instrumento lamang ng Diyos. Ang bida ng kwento mo ay ang Diyos, hindi ikaw. When you stand up here, ang bida rito, pinuproclaim mo na ang Diyos ang bida, hindi ikaw. No? Kung ang focus natin ay ang itaas ang kanyang pangalan, mawawala ang pressure maging yung perfect na paningin mo sa iba. Yung kalituhan kasi naghahatid yan ng kaba. Kung alam mo ang sasabihin mo, mas magiging kampante ka. Number 2, ihanda mo ang iyong patotoo bago magsimula ang gawain. Gabi pa lang iniisip mo, bukas pala, Biyernes na. Ano bang ginawa ng Panginoon sa akin sa loob ng isang linggo? Ilista mo na kasi yan. Meron. Kaya lang, minsan aligaga tayo. Masyado tayong kampante na parang walang ginagawa ang Diyos sa atin. Kaya pagdating dito ng Biyernes, tahimik tayo. Ano yung naranasan mo nung Lunes, nung Martes? Ano naranasan mo nung Wednesday? Di ba? Gawin mo na simple lang. Tanong mo sarili mo, ano na ba ang nangyari? Ano ba ang sitwasyon? Ano ba yung problema ang hinarap ko itong linggong ito? Ano naman kaya ang ginawa ng Diyos dito? Paano kaya kumilos ang Panginoon sa akin? No? At ang huli, siguro, tanong mo sarili mo, ano kaya ang aral na tutunan ko rito? Paano nabago ang buhay ko? Number 3, tandaan ang layunin mo sa buhay. Ang iyong patotoo ay maaring maging lifeboat ng isang taong nalulunod sa problema. Yung testimony mo could become a lifeboat. Sasabihin nung nakaupo, hindi pala ako dapat mawalan ng pag-asa. Siya nga, ang bigat ng kanyang dinadanas pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nakaka-lift up ng spirit yan. Your testimony is being used to lift up the spirit of other brethren. Mga kapatid, kung basta tatahimik ka, baka may isang kapatid na hindi makatanggap ng pag-asang kailangan niya. Don't you know that a testimony is an act of service to others? No? Manalangin ka para sa katapangan. Ang katapangan ay bunga ng Espiritu Santo. Bago ka tumayo o magsalita, bumulong ka na maikling panalangin. Simple lang, Panginoon, gamitin niyo po ang aking mga labi. Alisin niyo po ang aking takot at hayaan niyong luwalhatiin ka ng mga makakakita. Pray mo lang, bumulong ka lang ng pray, Lord. Guide me, Lord. Guide me, Lord. Nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, tinataas natin kanyang pangalan. Ang sabi ko sa aking, nung nakatayo ako, sabi ko, Lord, guide me. Alisin mo po yung hilo ko, Panginoon. Kailangan ko ng tulong ng Diyos eh. Hindi tayo pwedeng mag-isa sa buhay. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. No? Tandaan natin lahat, mas malakas ang kapangyarihan ng isang pasasalamat sa Diyos. Narinig ba yun? Mas malakas ang kapangyarihan ng isang pasasalamat sa Diyos na galing sa puso kaysa sa isang napakahabang salita na wala ang Espiritu. Let's go to Romans number 3. Why is it important to witness? Bakit? Bakit mahalaga yan? A, the purpose. Mga gawa, 1:8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Lumakad itong mga taong ito. Ano ang dinideliver nila sa tao? Sila yung mga saksi. Sila po yung mga saksi. Naging saksi sila sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria. At sino ang lumalabas na pangalan sa kanilang mga labi? Si Jesus. Ipinapatotoo nila si Jesus Christ. Naintindihan niyo ba yun? Nagbibigay ito ng papuri sa Diyos. At alam ba ninyo na ang papuri ay isang uri ng pagsamba? You read the Bible. You read the Scripture.
Ipinapakita ng mga testimony na to na kinikilala natin ang kanyang kamay sa ating buhay. Parang sinasabi mo sa mga tao na kung wala si Lord, naku, wala ako, patay ako. Alam mo, masaya kang kinikwento. Ang sarap eh. Hindi ba yung isang mga kaibigan natin, si Mario, ang sarap kasama niya. Naku, pag nakasama mo, ang saya niyan. Masayahin tao yan. Kinikwento natin yun eh. On our part, sa piling ng Diyos, naku, alam mo ba, salamat nga kahapon, andun ang Panginoon. Kung hindi, ewan ko kung ano nangyari. Di ba? Masaya tayong ikinikwento kung anong ginagawa niya. Nagpapatatag to ng ating pananampalataya at ng iba. Ang iyong tagumpay ngayon ay maaring sagot sa panalangin ng kapatid nating pinanghihinaan ng loob. Huwag mong maliitin ang testimony. Nagbibigay ito at naghahatid ng pag-asa sa tao. Alam mo ba na yung karanasan mo ay isang bukas na babasahin ng iba para sa kanilang pagtatagumpay? Tinignan ng tao yung mga buhay natin eh. Di ba? Paano ka lumago sa iyong pananampalataya? Nakikita na iba yan. No? At alam ba niyo na ang testimony ay sandata laban sa kaaway? Pag nakakita ni Satanas na nagpapatotoo ka tungkol sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, hindi siya makakalapit. Natataboy siya. Tried and tested na po yan, kapatid. Baka hindi pa nasusubukan, subukan mo. Walang panahon si Satanas sa'yo. Ang pinag-uukulan ng Satanas ng panahon ay yung mga taong Kristiyano daw na walang ginagawa. Yung mga duwag at mga takot na nanginginig na ipatotoo ang Panginoon. Ngayong oras na to, kasama sa dalangin ko na baguhin ng Diyos ang puso ng buong iglesia. Narinig ko mga patotoo ng mga kabataan, punong-puno ng buhay. Alive, kicking. Yan ang patotoo. Inspiring. Nakakatuwa. Sabi ko, sana ganito lahat ng kabataan sa church. Ano sinasabi ni Isaiah sa chapter 12, verse 4? Ano sabi niya? Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Eh dito nga lang sa church, hindi mo maipahayag. Paano ka pa pupunta sa ibang bansa? Punta ka sa Hong Kong, magpapahayag ka ron? Punta ka saan? Sa bagong baryo, hindi ka nga kumikilos eh. Puro tayo magagaling. Sabi ng isang kapatid, alam mo, pastor, napapansin ko pagdating ng fellowship, doon lumalabas yung galing ng mga kapatid. Ang gagaling magsalita. Talaga? Magagaling? Makakahiya. Makakahiya yan. Magaling ka lang pala. Pagdating sa fellowship eh, wala ka naman palang ginagawa, wala ka nga nadadalang kaluluwa sa church eh. Yun ang nakakahiya. Nakakahiya talaga, oh, di ba? Ang galing magkwento, pagka daw, bida-bida daw eh. Pagka sa fellowship, bida-bida. Ang galing magsalita. Dapat ganito tayo, dapat ganyan tayo, dapat ganyan. Pero wala naman nadadalang kaluluwa yan. Pero ang galing pumorma. Basahin niyo ito. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Paano mo ipapahayag yan kung wala ka naman relasyon sa kanya? Hindi mo nga kilala eh. Ang buhay mo parang hindi rin nakakilala sa Diyos eh. Sa ganyang paraan, napaparangalan natin ang kabutihan ng Diyos. Ang pagpapatotoo ay pagbabalik ng kaluwalhatian sa Kanya. Hindi atin yun, sa Kanya yun. Ibinabalik lamang natin sa Kanya yun. Awit 22:22. Ano sabi rito? Mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan. Sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan. Kita nyo na? Yan ang dapat mga practice natin. It's all there. You read it. Basahin mo, isa puso mo yan. No? Ano pa? Awit 96:8. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Yan ang gawin mo pagdating ng Biyernes. Get mo? Ano-ano kasi naatupag natin eh. Naghahanda tayo para sa anibersaryo. Para saan? Para anibersaryo ng ano?
Anong pinaghahandaan natin? Kaya yung testimony na yan, lagi ako naghihintay doon. Sabi ko, Lord, sana ipatotoo ka nila. Sana maluwalhati ka ngayong gabi, Panginoon. Alam ba niyo, pagka na-bless ang puso ng Diyos, alam ba niyo kung anong gagawin niya? Did you know? Ano pong action ang gagawin ng Diyos? Pagka siya ay na-bless sa church, anong gagawin niya? Alam ba niyo, ang Diyos, nakatali ang kamay. Hindi siya pwedeng hindi gumawa ng mabuti. Hindi pwedeng nakatali ang kamay niya. Kapag naluluwalhati siya at niluluwalhati siya ng kanyang bayan, ibubuhos niya ang pagpapala. Una sa church, pangalawa sa mga individual, sa mga pamilya. Ayaw ba natin na pagpalain ng Diyos? Alam mo, simula sa araw ito, mababago ang konsepto mo tungkol sa patotoo. Babaguhin ng Diyos yan. Pararangalan natin lagi ang Panginoon. Sinasabi natin, I love you, Lord. I love you, Lord. Patunayan mo. Patunayan mo. Huwag yung puro confession lang. Nagagamit nating sandata to laban sa kaaway. Hindi ba niyo alam? Basahin natin yung pahayag 12:11. Anong sabi ron? Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Pati Diablo takot eh. The moment you stand up and give your testimony, alam mo sabi ng Diablo, teka muna, tara, tabi tayo muna, tabi tayo. Isa lang naman ang kinakatakutan ng Diablo, ang Diyos eh. In the person of Jesus Christ. Kaya whenever we confess the name of Jesus, the devil, hindi niya alam saan siya susuot eh. In the name of Jesus. Mag-isip-isip tayo. Huwag natin siyangin ang mga araw. Let's go to Roman number 4. The danger of not witnessing the consequences. Mga kapatid, A, B, C, D na itong binibigay ko sa inyo para maintindihan nyo. Unang-una, letter A, you miss opportunity. Tingnan nyo. Pakinggan nyo mabuti to. Maaring may taong naghihintay ng patotoo na ang Diyos ay buhay at ang kwento mo sana ang gagamitin niya, subalit na nahimik ka sa iyong upuan. So walang narinig sa iyo. Walang napagpala, walang buhay na mababago. Napipigilang lumago ang iba. Maaring may kapatid na nauuhaw sa patotoo mo na maaring magpalago at magpatatag sa kanya. Pero hindi ka naman tumayo. Nagdudulot ito ng pasasalamat sa puso ng kapatid. Ako, pag may narinig ako nagpatotoo dyan, yung ginawa ng Diyos sa kanya, nagpapasalamat ako kay Lord. Sabi po, Lord, salamat. Tinulungan mo siya, Panginoon. Napakabuti ng Diyos talaga eh. No, pag narinig ko yung patotoo, ang ganda ng patotoo, sabi ko, ang ganda ng patotoo. Lagi kong sinasabi, ang ganda ng patotoo ng kapatid. Kinikwento ko kagad yun eh. Kasi nabibless ako eh. Hindi ko mapigilan eh, sarili ko. Sinasabi ko talaga yun. Kaya huwag mo ikahiya ang patotoo. Hindi kailangan maging magarbo ang pananalita. Ang kailangan mo lamang ay katapatan. Maging tapat ka lamang. Maging daluyan ka ng pagpapala at pag-asa. No? Alam mo ba yung bawat sabihin mo na, salamat Panginoon na binibitiwan mo sa harap ng marami na pagpapala ang mga nakikinig. Nagtatanim ito ng binhi ng pananampalataya sa puso ng iba. No? The moment we say na, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano pang ibinubunga ng mga hindi nagpapatotoo o yung mga ayaw magpatotoo? Ano po ang iba pa? Letter B, lack of gratitude. Makinig kayong mabuti. Dahil nung Biyernes, marami hindi marunong magpasalamat. Yan ang resulta niyan, lack of gratitude. Makinig kayo, tandaan niyo yan. Hindi marunong magpasalamat sa pamamagitan ng patotoo. Hindi niya kinikilala yung binigay sa kanya ng Diyos. Walang ginawa ang Diyos sa akin itong linggon to. Zero. Is that that? Talaga, walang ginawa ang Diyos sa'yo? Naalala mo ba, nag-tricycle ka ba?
Umangkas ka ba? Pasalamat ka, hindi ka nahulog. Pasalamat ka, hindi sumemplang. Alam niyo ba nung isang gabi lang may sumemplang sa tapat natin? 2 motor tumatakbo. Isang lalaki, isang babae magkaangkas at isang babae nag-solo. Sumemplang niya sa may tapat natin. Naka-short. Wasak ang tuhod. Sira ang paa niya. Nung tinatayo yung motorsiklo, hindi na umandar at naglakad nila silang papunta roon. It can happen to us, to you. Pwede kang mabangga ng isang siraulong nagtatricycle dyan na nagpapatakbo ng bilis, bigla kang hinagip. Patay ka katulad ng babaeng namatay doon sa ebangelista. Ginaguide tayo ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Ginaguide ba tayo ng Diyos? Ang hindi pagbabahagi ng patotoo ay simula ng pagiging kampante o pagkalimot sa pinagmulan ng biyaya. Hindi natin namamalayan na ninanakaw natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Dapat sa Kanya yun eh. Hindi tinatago natin sa akin ito. Ha? Ang pananahimik ay tila pag-angkin na ang tagumpay ay galing sa sarili nating sikap. Mali po ito at kailangan nating ituwid. Awit 96:8. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Mababago ang kaisipan mo, kapatid. Babaguhin ng Diyos yan. Ayoko na pong maulit yung Biyernes na yun. No? Nag-aantayan tayo. No? Nag-aantayan. Samantalang doon sa dati kong church, lagi kong sinasabi sa inyo, nag-uunahan sila. Nag-uunahan. Sabi nung isa, pag uwi na, sayang, di ako natawag. Doon kasi nagtataas ng kamay. Sabi nung, sige, ang kapatid natin, palakpakan. Yun naman isang kapatid. Yun naman. Sayang, di ako natawag. Dito, libre. Tatayo ka lang, magsasalita ka lang, walang tawag-tawag dito. Malaya tayong ibigay natin ang patotoo natin sa Diyos. Di ba? Napakalaya. Magpatotoo kayo dahil ang ibibigay niyan maganda. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Pag may nagkwento sa akin, Pastor, nga pala kahapon, ganito nangyari, ganito. Uy, ang ganda niyan, patotoo mo yan. Ni-encourage ko na patotoo. Ang ganda niya na, patotoo mo yan. Kasi may mga nagkikwento sa akin kapatid tungkol sa mga karanasan nila. Ako, ganda niya na, patotoo mo yan sa Biyernes. Ni-encourage ko sila kasi dapat mabigyan ng karangalan ang Panginoon. Let's go to Roman number 5. Challenges. Ang challenge ko ay maging matapang kayo. Maging matapang, huwag matakot. Ang patotoo natin ay tungkol sa lumikha sa atin ay may kapangyarihan. Kaya niyang lagutin ang tanikala ng anumang takot sa buhay natin. Pagtayo mo lang, sabihin mo, Lord, guide me. Lord, tulungan mo ako. Lord, iahati ko. Lord, pararangal lang kita. Tulungan mo ako, Panginoon. Pagtayo mo diyan, wala ka ng nervous, wala ka ng takot, wala ka na ring hiya. Hindi mo ikahihiya ang anumang patotoo. Ano po sabi sa 1 John chapter 5 verse 11? At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Yan yung patotoo. Nita niyo po yun? Yan ang patotoo. Na pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta. Pwede mong ulit-ulitin yan sa harapan ng mga tao. Pag malaki mo, sino nagligtas sa'yo? Paano ka inalis sa lusak? Paano ka inalis sa masamang bangungot? Paano ka inilayo ng Diyos sa masasamang tao, masasamang kakilala at kaibigan? Ba't di mo patotoo yan? Ano pa sabi sa Pahayag 12:11? Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay.
maging saksi po tayo sa kabutihan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Maging sensitive tayo every time, every day. Like today, magkakaroon tayo ng fellowship. Pag-usapan natin yung mga kabutihan ng Diyos. Balikan mo, saan ka nang galing? Kailan ka pumunta ng church? Sino nagyaya sa'yo rito? Paano ka nakakilala? Natatandaan ba yung petsa ng iyong water baptism? Saang lugar yon? Anong araw nangyari yon? Sino mga nakasama mo sa water baptism? These are all testimonies. Anong scripture ang nag-udyok sa iyo para isuko mo ang buhay mo sa Diyos? Come to think of it. Naalala mo pa ba yung scripture? Kung bakit nagbalikwas ang puso mo? No? Sabi po sa Marcos 8:38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sige, ikahiya mo ang Panginoon. Ikahiya mo yung mga ginawa niya sa buhay mo. Tingnan mo kung ano mangyayari. Pag-aralan mo yan. Kaya nga may preaching eh. Kaya may mga aral eh. Para maituwid natin yung mga baluktot natin pag-iisip. Yung mga inaakala nating mga walang bagay, mga maliit na bagay lamang binabaliwala natin, nagkakamali tayo. Anumang bagay na i-deliver mo na naghahatid ng karangalan sa pangalan ng Diyos, maniwala ka kapatid, may balik yan. May balik yan. Ikarangal mo ang Diyos. Lagi mo siyang ipagmalaki sa buhay mo. Ipatotoo mo saan mang dako ka magpunta. At tingnan mo ang epekto mo sa buhay. Tingnan mo. Maiksi lang ang preaching ko. Ito lang binigay ng Lord sa akin eh. So sa aking pagtatapos, meron ako maikling patotoo sa inyo kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko sa nakaraan. Maiksi lang po to. Noong gabing dumalo ako sa Evangelism Crusade ng Aleman na si Reinhard Bonnke sa Luneta, maraming taon na nakakaraan. Makinig kayo mabuti. Nagpunta ako roon hindi dahil naniniwala ako na mayroong Diyos. Ulitin ko po yun. Nagpunta ako roon dahil hindi ako naniniwala. Nagpunta ako roon hindi dahil naniniwala ako na mayroong Diyos. Totoo po yan. Ang ideology ko, communism. Walang Diyos sa communism. Kaya hindi ako nagpunta roon para wala akong Diyos yung time na yun. Nagpunta ako roon upang makita ang aking dalawang mata kung ano ang naroroon. Ano ba meron dito? Yun ang dahilan. Nakita ko ang daan-daang tao na nakataas ang kamay at nagpupuri sa kanilang Diyos. Hindi ako makapaniwala na sa wari ko, tila napakarami ng baliw na Pilipino tungkol sa relihiyon. Yun ang impression ko. That was the first impression I got. Lumapit ako sa dakong harapan, sa mismong harapan ng evangelist. Habang nagsasalita siya, at tuwing babanggit ng tungkol sa kasalanan, sa akin nakaturo ang kanyang isang kamay. Andiyan ako sa harapan eh. Andito si Bonnke. Andiyan ako nakatayo ako sa motor, nakaganyan ako. Ang yabang-yabang ko. Kasalanan or sin. Every time na gamitin niya yung word na kasalanan or sin, nakaturo yung kamay niya sa akin. Ilang ulit niyang ginawa ito. Nainis ako at nagpasyang umalis na lang. Noong akma na akong aalis, sinabi niya sa wikang Ingles na isasalin ko sa wikang Pilipino ang unang 1:19. Sinabi niya, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yun lang po yung narinig ko, tinandaan ko yung 1 John 1:9. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig, mga kapatid. First time ko. First time. May pag-asa pa pala ang tao sa loob-loob ko. No? Dati-dati akong umuwi sa aming bahay. Dali-dali akong umuwi sa aming bahay. At ang una kong ginawa ay hanapin ang talata sa Biblia na binanggit ng evangelist. At ang aking masumpungan ito, isang luha ang pumatak sa Biblia mula sa aking mga mata. Ewan ko kung bakit. Nang gabing iyon,
Sa hindi ko malamang dahilan, ako po ay lumuhod at humingi ng kapatawaran sa Diyos na hindi ko kilala. Matagal ako nakaluhod. Umiiyak at humingi ng kapatawaran sa Diyos na hindi ko kilala. Marami akong kasalanang nagawa kaya hindi ko na matandaan ang iba pang mga kasalanan. Ang natatandaan ko na sa huling sinabi ko sa Kanya, natatandaan ko lang kung ano yung huling sinabi ko sa Kanya. Sabi ko, Panginoon, kung meron pa akong kasalanan na hindi ko nabanggit, pwede po ba isama na rin po ninyo yon? Nanatili ako nakaluhod at umiiyak ng gabing yon. Sumapit ang madaling araw, tumayo ako mula sa pagkakaluhod at nadama ko ang kapayapaan sa kauna-unahang pagkakataon sapagkat alam kong pinatawad ako ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. At alam nyo, ang buhay ko ay hindi na muling naging katulad ng dati. Ngayon, alam na ninyong lahat kung paano ko nakilala ang ating Panginoon. Tandaan natin na ang ating tinig ay mahalaga. Ang bawat salitang bibitiwan natin sa ating patotoo o kahit sa simpleng usapan ay maaaring maging simula ng himala sa buhay ng ibang tao. Sasamahan tayo ng Espiritu Santo sa ating patotoo. Huwag tayong matakot. Umasa tayo sa buhay na Diyos na ating sinasamba. Purihin natin ang Panginoon. Manatili po kayo nakaupo at gusto ko pong manalangin. Panginoon Diyos, dakila ka at tapat sa lahat ng iyong mga gawa. Humihingi kami ng tawad sa mga pagkakataong nanatili kaming tahimik sa kabila ng iyong mga himala sa aming buhay. Patawarin mo po kami kung hinayaan naming manaig ang hiya o takot kaysa sa aming pasasalamat. Sa oras na ito, dalangin namin na puspusin mo ang aming mga puso sa katapangan. Hinihingi namin, Panginoon, ang katapangan na maging saksi ng iyong kabutihan sa lahat ng pagkakataon. Huwag mo pong hayaang mabaon sa limot ang iyong mga ginawa. Nawa, ang bawat isa sa amin ay maging buhay na saksi ng iyong pag-ibig, na ang aming mga patotoo ng tagumpay, kagalingan at pagpapanumbalik ay maging mitsa ng pananampalataya para sa mga kapatid naming pinanghinaan ng loob. Gamitin mo, Diyos, ang aming mga labi upang itaas ang iyong pangalan. Nawa, ang aming patotoo ay hindi maging pagmamalaki sa aming sarili, kundi pagpaparangal sa iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. At sa tagpong ito, tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang kapayapaan ng Diyos ay maghari sa inyong mga puso na sa katunayan ay tinawag kayo sa isang katawan at magpasalamat at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng purihin ang Panginoon at magbatian ang bawat isa.